Ano po bang Yung mga salient nilalaman? features nito. Opo. Ang mga salient features nito ay the following. Unang-una, ito ay option lamang. Mhm. Walang sapilitan. Mhm. Dinagdag namin ito dun sa mga grounds for terminating a marriage or a relationship under the family code sa ngayon. At meron tatlong grounds doon. Yung dissolution of marriage based on psychological incapacity. Number 2, annulment of marriage. At pangatlo, yung legal separation. Merong pagkakaiba at malaking pagkakaiba ng divorce option. Doon sa dissolution of marriage, kailangan yon ay obtaining bago ng kasal o during the ceremony at hindi supervening. Doon naman sa mga annulment, ang mga grounds ay kailangan bago ikasal o during the ceremony at hindi yung subsequent to the cohabitation. At doon naman sa legal separation, pwede maghiwalay physically ang mag-asawa, ngunit hindi sila pwedeng mag-asawa Muli. ulit. Mhm. 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 That is why sa ngayon, ang daming mga adulterers, mga concubinage cases, at mga illegitimate children sapagkat hindi pwede mag-asawa ulit. Yung mga hiwalay na mag-asawa. Mhm. Ngunit dito sa divorce natin, it is more comprehensive. Ang karamihan na causes ito after dissolution of the marriage. Sapagkat empirically, sa buong mundo, ang mga causes for divorce ay yung nangyayari pagkatapos nagsama yung mag-asawa. Kapalis ng marital abuse, marital infidelity, marital abandonment. Ito ay nangyayari before, after the consummation of the marriage. At hindi ito covered ng annulment at hindi covered ng dissolution of marriage. Mhm. Ngayon, ang isa pang importante dito, yung mga diborsyado na dadaan sa scrutiny ng husgado ay pwedeng mag-asawa ulit. Kaya we are going to avoid bigamous, itong mga tinatawag na may concubinage, may adultery, at mga illegitimate children. Isa pa, itong diborsyo ay hindi para sa lahat. Ang karamihan na pagsasama ng mga Pilipinong kasal ay masaya at enduring, lasting ang pagmamahalan. Kaya hindi nila ito kailangan. Ay may kailangan ito ay yung mga unfortunate na mga abuse spouses, lalong-lalo na yung mga tormented wives because of marital abuse, marital infidelity, or marital abandonment. Kailangan nila i-rescue from a toxic and destroyed marriage. Long dead marriage. Sabi nga ng Korte Suprema, in the case of Te versus Te, ang marriage is a merciful interment of a long dead marriage. Ang diborsyo ay hindi sinisira ang kasal sapagkat matagal nang sira yung kasalan. At what is before the family court ay yung cadaver of a long dead marriage. Ito naman diborsyo, hindi sinisira ang pamilya sapagkat matagal nang nasira yung pamilya because of marital conflict.